Mas malaki pa ang sasahurin ni De'Aaron Fox kumpara kay Shai Gilgeous-Alexander sa susunod na season. Nagsisimula pa lamang ang kanyang pinirmahang kontrata sa Spurs sa presyong 229 million sa loob ng 4 na taon. Higanting numero, higanting kontrata para sa isang player na nag-i-struggle sa NBA playoff at hindi po nakatulong sa kanilang kampanya maski man sa NBA Finals. Ngayon pa man mga idol ay committed pa rin ang Spurs kay De'Aaron Fox bilang kanilang starting point guard sa susunod na mga season. Pero alam nyo ba na yung kanyang kontrata, malaki yun ha? At eto ang mga mas maliit pa doon kay Shai, kay Anthony Edwards, kay Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Kevin Durant, Scottie Barnes, Paolo Banchero, Alperen Sengun, Jalen Johnson, LaMelo Ball at Deni Avdija. Eto ang breakdown sa kanyang kontrata for the next season, 49.4 million. Sa kasunod na season, 53.4 million. Sa kasunod na season, 57.4 million. At sa huling season, 61 million. Ngayon, mabigat ang pressure sa mga balikat ni De'Aaron Fox na dapat pantayan niya ang numerong iyan. Mapantayan niya ng kanyang mga dissenting stats sa susunod na mga season. Dahil kung sakaling hindi, kung ganun pa rin ang kanyang maibibigay, magiging kabilang ito sa isa sa mga pinaka-worst na kontrata sa history ng NBA. Hindi na mababawi ang kontrata kay DeAndre Jordan. Sa ngayon kasi ay gumawa ng malaking pagkakamali si Joe Dumars, ang presidente at GM ng New Orleans Pelicans. Dahil marami po nagulat dahil bakit binigyan niya ng 2-year deal guaranteed contract itong si Jordan na despite na ito ho'y veterano. Dahil so far sa mga gantong kalakalan ay pwede naman niyang bigyan ito ng 1-year deal, separate contract. Kung may expired sa next season, pwede pa naman nila itong bigyan ng 1-year deal. Pero ngayon, multi-year deal ang kanilang ibinigay at guaranteed pa. At dahil dyan, hindi na sila makaka-apply ng minimum subsidy para sa mga veterano. Eto kasi mga idol, kung sakaling 1-year deal lang ang ibinigay ng Pelicans kay Jordan, yung cap hit sa kanilang kupunan ay bababa sa 2.4 million at ang NBA naman ang magbabayad sa natitirang nasa 3.9 million salary. So basically, makakatipid sana sila. Pero nilock for 2-year guaranteed contract ni Joe Dumars itong veteranong si Jordan. Ayon ngayon sa usap-usapan sa loob ng Pelicans front office ay para bang hindi raw alam ni Joe Dumars o itong kanilang presidente ang kanyang ginagawa, ang kanyang trabaho dahil malaking pagkakamali po ito at labis pong makakaapekto sa kanilang cap space. Sa ngayon, sa kampo naman ni Jordan, paldo siya sapagkat matatanggap niya ng buo ang 7.9 million na sasahurin niya sa Pelicans.